Kaya pala kahit masakit, iwan pa rin ni Lolo si Bronny. Kawawa naman. Ang pag-alis nga po ni LeBron James sa Los Angeles Lakers ay nagdulot ng isang malaking kawalan ng katiyakan. Hindi nga lamang po para sa kanyang sariling kinabukasan, kundi pati na rin nga po para sa kanyang anak na si Bronny James. Kung si The King nga po ay maglalaro na sa ibang kupunan, ano na ang mangyayari sa binatilyo na kaya nasa liga? Nang dahil lamang sa kanyang apelido, di ba? Paano ba naman kasi mga kapatid, ang epekto ng desisyon ni LeBron kay Bronny? Ang desisyon nga po ni LeBron na magpatuloy sa ibang kupunan ay naglagay sa kinabukasan ni Bronny sa Lakers sa napakalaking pagdududa. Narito nga po ang pangunahing senaryo na maaaring maganap. Una, ang posibilidad na pag-trade. Ayon sa mga ulat mula sa ESPN Dave McMenamin, ang Lakers ay maaaring mag-move on mula kay Bronny sa sandaling makapagdesisyon na ang kanyang ama. Ito ay lalong posible dahil ang Lakers ay nagdagdag na ng mga guards tulad ni na Colin Sexton at Quentin Grimes ngayong off-season na nagpapahiwatig na sila ay ample backcourt depth na. Pangalawa nga po itong garantisado pero hindi sigurado. Bagamat ginarantiya nga po ng Lakers ang kanyang 2.29 million na kontrata para sa 2026 to 2027 na season. Di nga rin po yan garantiya ng isang pangmatagalang papel. Maaari pa rin siyang i-trade o ilipat. Pangatlo nga po itong Cleveland factor. Ang Cleveland Cavaliers na siyang inuugnay na pupuntahan ni LeBron ay nagpapakita ng interes na kunin din si Bronny. Ayon nga po sa mga insider na sina Mark Stein at Jake Fisher, ang Cleveland ay nagpapanatili ng open roster spots upang makipag-trade para kay Bronny sakaling pumirma nga po si LeBron sa kanila. Ito nga po ang pag-unlad ni Bronny sa NBA. Mahalagang tignan nga rin po ang kanyang performance upang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Sa kanyang dalawang season sa liga, si Bronny James nga po ay naglaro ng 69 na games. 2 games nga po dyan bilang starter na may average na 2.7 points, wala pang isang rebound at wala pang isang assist kada laro. Ang epekto nga po ng G League sa kanya, bagamat may mga pagkakataon rin nga po na siya ay nagpakita ng gilas sa G League, ang kanyang overall na production sa NBA ay nagiiwan ng observers wanting more. Ito nga po ang interes ng Cleveland Cavaliers. Ang Cleveland nga po ay lumilitaw bilang ang pinakalohikal na destinasyon para sa isang reunion ng pamilyang James. Ang pagbabalik ni LeBron sa Cavaliers ay may malalim na emotional na kahulugan kung saan dinala nga po niya ang prangkisa sa kanilang unang kampyonato noong 2016. Isang panibagong reunion. Ang pagkakataong muling maglaro ang mag-ama sa iisang kupunan ay isang makasaysayang pagkakataon at isang malakas na pitch para maakit nga po itong si Lolo Bron. Ano naman ang magiging sitwasyon ng Lakers at ang Luka era? Sa pag-alis nga po ni Lolo Bron, ang Lakers ay opisyal nang pumasok sa Luka Doncic era. Ang kanilang mga galaw ngayong off-season, kabilang ang pagkuha nga po dito kay Walker Kessler at ang pag-sign kay Austin Reeves sa isang max extension, ay nagpapakita nga po na sila ay nagtatayo na para sa hinaharap na wala ang pangalang James. Ang bottom line nga po dito mga kapatid, ang kinabukasan nga po ni Bronny James sa NBA ay nasa isang sangang daan. Bagamat ginagarantiya ng Lakers ang kanyang kontrata, ang pag-alis nga rin po ng kanyang ama ay nagpapahiwatig na ang kanyang pangmatagalang papel sa kupunan ay wala na sa garantiya. Ang kanyang pinakamalamang na landas ay ang sundan ng kanyang ama saan man ito pumunta. Na ang Cleveland Cavaliers ang pinakamalamang na destinasyon. Kung mananatili nga po siya sa Lakers, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa isang kupunan na puno ng mga batang guards. Ang kanyang NBA career na dating pinag-uusapan dahil sa kanyang apelido ay ngayon ay nakasalalay na sa kanyang kakayahang mag-ukit ng kanyang sariling landas o sa kagustuhan ng kanyang ama na isama siya sa kanyang huling paglalakbay. Isang bagay nga lamang po ang tiyak dito, ang kanyang pangalan ay patuloy na magiging sentro ng atensyon sa mga darating na linggo. Ano sa tingin mo? Dapat bang sundan ni Bronny ang kanyang ama sa Cleveland o manatili na lang at ipaglaban ang kanyang sariling pwesto sa Lakers? Kaya pala pinaka-awful fit si LeBron sa Cleveland Cavaliers. Diyos ko po. Sa kabila ng mga chismis at pananabik ng mga tagahanga, isang kilalang NBA analyst ang nababahala na ang pagbabalik ni LeBron James sa Cleveland ay maaaring maging isang awful fit o napakasama para sa Cavaliers. Sa edad nga
po na 41. Si Lolo LeBron James ay isa na namang free agent at ang buong NBA ay naghihintay kung saan nga po siya pipirma. Ang Cleveland Cavaliers, ang kanyang hometown team, ay isa nga po sa mga pinakamaingay na kandidato upang muling tanggapin ang kanilang dating hari. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido na ito ay isang magandang ideya. LeBron, Mitchell at Harden ay isang awful fit. Ayon nga po kay NBA analyst na si Kevin O'Connor, ang trio ni na LeBron, Donovan at James Harden ay hindi magiging epektibo na magkakasama. Sa isang post nga po niya sa X, dating Twitter, tahasan niyang sinabi ang kanyang pagsusuri, "I don't get the appeal of Cleveland for LeBron other than the fact it's home. James, Mitchell at Harden is an awful fit. Not enough off-ball movement, not enough spacing with Allen and Mobley either. Upload bench, I just don't get it." Ayon nga po kay O'Connor, ang pangunahing problema ay ang kakulangan ng depensa, off-ball movement at spacing, mga bagay na mahalaga sa modernong NBA. Dagdag pa nga po niya, kahit ang front court ni na Jarrett Allen at Evan Mobley ay hindi sapat upang magbigay ng tamang shooting at espasyo para sa trio ng mga guards. Ang deja vu sa Los Angeles, hindi rin nga po nakaligtas sa pagsusuri ang naging karanasan ni LeBron sa Los Angeles Lakers. Doon naging komportable siya bilang pangatlong option sa likod ni na Luka Doncic at Austin Reeves. Ngunit ayon nga po kay O'Connor, maaring mangyari muli ito sa Cleveland kung saan siya ay magiging third option lamang sa likod ni na Mitchell at Harden. Sa halip na magdala ng championship, maaari pa nga po itong humantong sa isang sitwasyon kung saan ang lahat ng panig ay hindi makikinabang. If he's going to Cleveland for a homecoming, sure, that's a great story for the final chapter. But Cleveland's roster needs a lot of work to make any sense for basketball reason. Ang pagkabigo ng Cleveland Cavaliers sa playoffs sa kabila ng magagandang regular season performance sa nakalipas na ilang taon, ang Cavaliers ay patuloy pa rin nga pong nabibigo sa playoffs. Upang ayusin nga po ito, kinuha nila si James Harden mula sa LA Clippers noong nakaraang season. Ngunit sa kabila nga po ng pagkakadagdag nila kay Harden, hindi pa rin nga po nagbago ang kanilang kapalaran. Ang front office ay nananatiling determinado na palakasin ang kupunan at ang pagkuha nga po kay LeBron ay tila ang kanilang pangunahing target. Ang Bronny Factor, isang paraan upang makuha si LeBron. Ayon sa mga ulat mula kay Mark Stein, ang NBA ay almost certain na si LeBron ay sasali sa Cavaliers. Upang matiyak nga po ito, ang Cleveland front office ay di umano'y isinasaalang-alang ang pagkuha nga rin po kay Bronny James, ang anak ni LeBron, upang akitin ng 4 na beses na kampyon na pumirma sa kanila. Ito nga po ay isang hakbang na maaaring maging cherry on top para sa isang homecoming. Ngunit hindi nga po nito malulutas sa mga issue sa basketball fit na itinuturo nga po nitong si O'Connor. Ang bottom line nga po dito, mga kapatid, isang kwentong pambata na may matinding panganib. Tama nga po si Kevin O'Connor na ang pagbabalik ni LeBron sa Cleveland ay isang magandang kwento. Ito ang magiging perpektong final chapter para sa isang bata na nagdala ng kampyonato sa kanyang bayan noong 2016. Ngunit sa basketball nga po, ang mga kwento ay hindi sapat upang manalo ng kampyonato. Kung ang Cavaliers ay magdesisyon na kunin itong si LeBron, kailangan nilang tugunan ng mga sumusunod na issue. Una nga po itong depensa. Ang backcourt ni na Mitchell at Harden ay hindi kilala sa kanilang depensa. Ang pagdaragdag nila kay LeBron ay hindi otomatikong magsasaayos nito. Pangalawa nga po itong spacing. Sina Jarrett Allen at Evan Mobley ay hindi mga 3-point shooter. Ang kawalan ng spacing ay magpapahirap sa opensa. At ang pangatlo ay ito nga pong off-ball movement. Si LeBron nga po ay nagiging epektibo kapag siya ay gumagalaw ng walang bola. Ngunit sa Cleveland, maaring siya ay maging stagnant kasama ang dalawang ball-dominant guards. Ang pagbabalik nga po ni LeBron sa Cleveland ay isang magandang fairy tale. Ngunit kung nais ng Cavaliers na manalo ng kampyonato, kailangan nilang tiyakin na ang fairy tale na iyon ay may matibay na pundasyon, hindi lamang sa emosyon kundi sa basketball. Ano sa tingin mo, dapat bang bumalik si LeBron sa Cleveland o mas mainam na pumili siya ng ibang koponan? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.